Muli sasariwain natin ang paksa ng ito yung napag-aralan natin, pero this time ay review na rin upang tayo ay mapaalalahanan ng pag-iingat pagdating sa paggamit natin ng mga banal na kasulatan. At ang pamagat ng ating Sunday School ay hermeneutics, at kung loobin ng Panginoon ay tayo magtutuloy-tuloy dito. Ito ay preliminaries lamang. Kung yung salitang hermeneutics ito ay although English, subalit ang pinagkuhanan talaga nito ay yung Gregong salita na hermeneuo, na simply to translate or to explain. Sa Exegetical Dictionary of the New Testament, sinabi ang ganito: used most frequently when foreign words, usually Hebrew or Aramaic, are translated for the Greek-speaking reader. At meron tayong mga halimbawa dyan. If you have time to open your Bible sa John 1:38 and also in verse 41 and chapter 4 verse 25. So kung bubuksan mo ang Luke 24:27, ay sinabi doon na in-expound ng ating Panginoon ang scripture sa mga disipulo upang maunawaan nila ang kahulugan nito. So yung ginamit na word doon ay the hermeneuo. And later, according to the disciples, doon sa verse 32, He opened the scriptures to us. Yun yung itong metaphorical way of saying na ipinaunawa niya sa atin ang mga kasulatan. So ang ginamit naman doon ay dianoigo, yung binuksan sa kanila. Ang punto lamang dito is to apply hermeneutics to scripture is to open its meaning to the understanding of the reader. Kaya unless na gagamitin natin ang hermeneuo, ay hindi talaga tayo makatitiyak ng tamang pagkaintindi doon sa mga salita ng kasulatan. Now, we have formal definitions, and it says the discipline that deals with principles of interpretation of scriptural text. Yung sinasabi pa rito, the exercise of determining the precise meaning intended by the author of any portion of the scriptures. And if you will open your Bible in Nehemiah 8 verse 8, you will find there that yung mga nanggaling sa pagkakatipon, those exiles, they stood up and they listened to the scriptures. Pero ang ang striking doon is hindi lang binasa sa harapan lang. It's not only the scriptures were read before them, but also in-expound sa kanila yung scriptures. Kahit si Walter Kaiser doon sa kanyang aklat na Towards an Exegetical Theology, ang sabi niya doon, yun daw natatanging object ng isang expositor, sabihin, nagpapaliwanag ng Biblia, is to explain as clearly as possible kung ano yung gustong sasabihin ng sumulat nung isulat nga yung text under examination. Kaya yung trabaho ng interpreter ay to represent the text, not the prejudices or anumang feelings or judgment or concern ng mga exegete or mga nagpapaliwanag nito. Ngayon, nabanggit ko yung exegete, yun naman ay tao yun, exegete. Sila ang gumagawa ng exegesis. Kanina, binanggit natin ng hermeneutics, eto naman, meron naman tayong exegesis. Ano naman yung exegesis? Exegesis and hermeneutics are often and may be used interchangeably. Pero,
For precise distinction, exegesis determines what the text is saying. Hermeneutics determines what it means. So, ang exegesis ay tinitingnan mo yung literal na kahulugan nito sa wika nito. Kaya ine-exegete mo. Kaya minsan sa pangangaral, merong ginagamit na hiram na salita, kung ito ay sa Old Testament, yung Hebrew, o sa New Testament ay Greek. Tapos isasabihin ko ng kahulugan noon sa kanilang diksyonaryo o sa kanilang pananalita. Ang tawag doon ay exegesis ang ginagawa. Ngayon, kung paano ginamit yung word na yon, halimbawa yung specific na Hebrew word sa Old Testament o specific na Greek word doon sa New Testament, kung paano ito ginamit o anong pagpapakahulugan nung sumulat ng sinalita niya iyon, ang tawag naman doon ay, yung pag-aalam sa bagay na iyon, ang tawag doon ay hermeneutics. So, yung exegesis, it occupies itself with the sense of the original language and how best to reflect it in translation. Whereas, hermeneutics applies the fruit of exegesis. So, alamin mo talaga, no? Alamin mo konteksto, yung mode, yung tone, and employs rules of interpretation to come up with the meaning. Halimbawa, ang example natin yung John 1:1. In the beginning is the Word. Ang nakalagay sa Greek is kai theos and ho logos. Issue po yan ng exegesis. Kasi yung kai theos and ho logos, ibig sabihin, and God is the Word. Kai theos and ho logos, and God is the Word. Pero nung ito po ay i-translate sa English, sinabi, and the Word was God. So nabaliktad na. And God is the Word. Mas magiging malinaw na yung Word, just talaga yun. Kaya issue po yun ng exegesis. So, tingnan natin po yung importance nito. Number one, it is the source of a true Bible-based theology. Yung principle dito is, it is the text of scriptures that creates our theology. Hindi tayo ang gumagawa ng theology. Hahanapin natin yung theology o alamin natin yung theology doon sa text ng scriptures. Halimbawa, sa usaping biblical, yung two nature, one person Christology, di ba? Yung ating Christology naniniwala tayo na si Jesus Christ ay merong dual natures. Pero sa ibang sekta ay one nature lang. Meron ng Panginoon. Either He is God or He is man. Kaya meron ditong babala na it must not be theology that determines the meaning. Halimbawa rin yung sa usapin ng traditional, yung 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new creation or kumisan, he is a new creature. Depende doon sa English translation. Pero ang sense talaga noon sa nang gamitin yung exegesis at hermeneutics, if there is anyone in Christ, then a new creation has begun. So, meron ng panibago siya na makikita na lalim. Secondly, it is the raw material of God-owned preaching. Diyan ay pwede natin compare by opening our Bible in 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothy chapter 4 verse 2.
Ang sabi rito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So magiging epektibo lang ang gawain ito kung yung itinuturo ni Timoteo ay eksakto sa nais ipaintindi ni Apostle Paul, sapagkat ang itinuturo ni Timoteo ay kung ano yung narinig niya na ipinangaral sa harapan ng maraming saksi. Ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya mapapasin natin na yung kawalan ng power doon sa pulpito ay ang malaking bahagi niyan ay yung misused Bible. Okay. At si Kaiser nga ay nagsabi na yun daw heart ng problemang ito ay ang ginamit niyang termino ay impotent pulpit. Sabi niya, yun daw impotency, hindi ito maayos ng tumpak hanggat ang exegete, yung nag-exegesis, gumagawa ng exegesis, ay taglay-taglay niya ang isang authoritative message based on the single meaning of the text as informed by its antecedent theology. So, nais lang iparating dito na the basic material for preaching is a biblically interpreted text communicated effectively. Okay. Number 3, it is the root of fruitful devotion. Tingnan natin ang sabi dito sa Book of Proverbs sa chapter 30, 5 and 6. Ang sabi sa Proverbs, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita, baka sawayin kanya at masumpungang sinungaling ka. Pero sabi sa 5 pala, nasa 6 na ako eh. Sabi sa 5, bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya ay kalasag sa kanila na kumakanlong sa Kanya. So nandoon yung pagka-stricto when it comes to understanding or interpreting to understand the words of God. Ngayon, yung approaches to sa current devotional materials, kadalasan yan ay dominated by anecdotal, psychological, inspirational at mga kagaya nito. Kaya ang babala sa atin, without it's based on biblical text rightly interpreted, devotion becomes sentimental. At meron tayong ilang mga discipline precautions. Una, beware